Kapuso, marami po ang wala pa rin balita sa kanilang mga nawawalang kaanak sa mga lugar na hinagupit ng bagyong Yolanda, lalo na po sa Leyte at sa Eastern Samar. At ang isa pa nga pong nakilala ng GMA News, tinatayang 40 kaanak ang hindi pa rin nahahanap. Balita natin ni Sandra Aguinaldo. Isa si Jay Lacandazo sa mga residenteng sugatan sa hagupit ng Super Typhoon Yolanda sa Barangay San Joaquin sa Palo, Leyte. Pagkatapos ng unos, nakisakay siya sa grupo ng Philippine Air Force pa Maynila kung nasaan ang kanyang mag-ina. Pero wala raw oras na hindi niya inisip ang lagay ng kanyang ina at iba pang kaanak na naiwan sa Leyte. Ang iba, hindi niya alam kung buhay pa. Medyo humina na yung hangin. Hinanap ko po yung mga tita ko. I've lost like 4 na tita. Tapos marami pang missing. More likely siguro nasa 40. Sa area namin, talagang nangangamoy na yung amoy ng patay na tao. Wala siyang sinisisi pero sana raw mas naipaliwanag sa kanila ang bagsik ng storm surge. Sanay ako sa bagyo, pero first time ako nakita ng ganung kalakas na within a span of a minute, yung taas ng tubig sa bahay mismo namin is lagpas tao na. Storm surge sila. Ang tanong doon, alam ba ng tao ang storm surge? Hindi naman siguro. Si Ginang Tarsila, isa sa mga umaasang nasa mabuting kalagayan ng kanyang mag-aama sa Giwan, Eastern Samar. Humingi po kami ng tulong para makawi kami ng Samar. Makita ko yung kalagayan ng asawa ko. Tsaka yung 2 anak ko. Tulad ni Aling Tarsila, gustong-gusto rin ni Mary Edami Enriquez na bumiyahe papuntang Leyte para personal na hanapin ang kanyang pamilya. Pero dahil wala pa siyang paraan para makapunta sa probinsya, sumama na lang muna siya sa repacking ng relief goods sa Makati. Inisip ko, per pack, ito para kay Papa, ito para kay Mama. Nag-spray week, kada pack may prayer ako. Ito makakain, sana maabot to sa family ko. Emosyonal ding sinalubong sa airport ang riders na bahagi ng road safety caravan na lumilibot sa Tacloban, Leyte. Hindi raw sila umalis sa probinsya hanggat hindi natitiyak na ligtas ang lahat ng kanilang miyembro. Walang pagkain, walang tubig. So, buti po, intact lang po yung grupo namin. Ang isang rider hindi na napigilang maiyak nang muling makita ang kanyang mag-iina. Hindi namin alam kung makakauwi pa kami. Nauwi rin sa bangungot ang dapat sanang masayang bakasyon ni Eds Payawal sa Leyte. Nagpapasalamat siya na tinulungan siya ng grupo ni Love Añover na makabalik sa Metro Manila. Naglakas loob na lang ako to approach. So sabi ko nga, para Ate Love, pwede bang makisend ng message? She told us, get your things, you're coming with us. She really took care of us. Kung hindi niya kami iniwan. Sandra Aguinaldo, GMA News. Muntik na kami